Sige pa, patuloy po tayong maayos sa Panginoong lahat. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos. At sa oras pong ito ay inahayahan ko po ang bawat isa sa atin na makapagbukas po kayo sa aklat po ng Awit, chapter 136 po, pababa, 1 to 9 po. Verse 1 to 9. Ang sabi po rito, O mga pagpasalamat kayo sa Panginoon. So nag-encourage po ang Biblia. Ang sabi po niya, magpasalamat lang po ang bawat isa sa atin dahil po, anong sabi? Sapagkat siya'y mabuti. Amen. Mabuti po ba ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Amen. So napakabuti. At nalalaman ko po na napakarami talagang magpapasalamat sa Diyos sa oras na ito. At sabi po rito, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Amen. Hindi lang po ngayon o yung mga nakaraan pa. Amen. Bagkus, ang sabi po ng Biblia, ang kagandahang loob daw po ay magpakailanman. Amen. Sa buhay po ng bawat isa sa atin, amen, kung tayo po nakararanas po ng pagkalinga ng Diyos, hindi lang po yan sa mga nagdaang araw. Dahil sinasabi po ng Biblia, ang Diyos daw po ay magpakailanman. Amen. Kaya po kung ano po yung nararanasan niyo na mga pagpapala, mga blessings, mga solusyon sa problema, amen, sa tulong ng Diyos, amen, ay yan daw po hindi lang sa mga nagdaang araw. Bagkus hanggang sa hinaharap, amen, kung tayo po'y mananatiling mananampalataya sa Diyos sapagkat ang sabi po nito, ang kagandahang loob daw po ng Diyos ay magpakailanman. Magpatuloy po tayo. Ang sabi po rito, O mga pagpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. O magpasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na gumagawang mag-isa ng mga dakilang kababalaghan, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na gumawa ng mga langit sa pamamagitan ng unawa, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na naglatag ng lupa sa ibabaw ng tubig, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na gumawa ng mga dakilang tanglaw, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ng araw upang magpuno sa araw, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ng buwan at ng mga bituin upang mapuno sa gabi, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Amen. Sa lahat po ng bagay na narito na ating nararanasan, maging sa iyong buhay kung ano man yung nararanasan mo ngayon. Amen. Amen. Sa kalakasan na tatamasa mo sa ating pong mga blessing na patuloy na tinatamasa. Hindi po yan dahil sa ating mga sariling gawa. Hindi po yan dahil sa ating sariling desisyon. Amen. Bagkus dahil po yan, lahat yan. Bakit may tinutungtungan ka, may binubuan ka, bakit may nilalangkap ng hangin, bakit meron mong nagagamit na kasuotan, meron kang kinakain. Hindi po yan dahil sa ganang ating mga sarili. Bagkus dahil po yan sa kagandahang loob ng Diyos na magpakailanman. Amen. 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 Hindi po yan dahil sa ating mga gawa, mga desisyon, sa ating mga lakas. Kung wala po ang Diyos, wala po tayong magagawa. Amen. Kaya naman po, inahingaan ko po ang bawat isa. Sabi po ng Biblia, mga pagpasalamat kayo sa Diyos dahil ang magandahang loob ng Diyos ay magpakailanman. Hindi lang po sa mga nakalipas, bagkus sa ating hinaharap din. Dahil ang Diyos po natin ay magpakailanman. Tayong lahat ay lilipas, pero ang Diyos po ay hindi kailanman. Malilipas po. Amen. Kaya naman po mga kapatid, inahayaan ko po bawat isa na makapagpasalamat po tayo. Sino po ang may nais at hindi magpasalamat sa Diyos sa oras at araw na ito? Palapakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Ate Chidi. Una ko na po nagpapasalamat po ako sa Lord na sa araw-araw po namin pagpasok kami tatlo, lagi ko ng tao sa bahay, makalat, tapos sa pagbiyahe po namin araw-araw. Nagpapasalamat po ako sa Lord na lagi niya po kami iniingatan. Bagamat nung po gipit, pero hindi pa rin po nagkukulang ang Lord. Lagi pa rin po kami pinapakain sa tamang oras. Tapos, nagpapasalamat ko rin po sa Lord yung
buhay ni Gigi na siya yung naging kasangkapan para maging service ko sa pagpasok. Hindi na masyadong malaki sa gasto sa pamasahe kasi ang mahal ng pamasahe. Pero sa kanya, 25 pesos lang balikan araw-araw. Kaya salamat po sa Lord. Amen. Sa lahat ng pagpapalog sa budihan niya sa buhay namin. Amen. Oo ba? Amen. At sino pa po ang may nais at ibig magpasalamat sa Diyos? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Sister Margie. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Dahil po pasalamatan ng Diyos na buhay sa aking buhay na napakabuti niya, hindi po siya nagkukulang. Tunay po na lagi pong sapat at lagi po ang Diyos nagsusupply ng mga bagay. Amen. Nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Amen. Dahil po pasalamatan ng Diyos na buhay dahil po na wala pong sawang na nagbibigay na yung mga gamit na ayaw niya na pong gamitin. Kung Pwede niyo po, yung relo ng gamit ko, hindi ko po yan mabibili kahit isang daan po yan, hindi ko po yan bibili. Amen? Dahil mabuti ang Diyos, sa Kanya po pinapadala ang lahat. Amen? At yung mga gamit po na nagagamit ko pang church, salamat po sa Lord, sa buhay po ng mga kapatid, kay Nanay Lourdes, sa lahat po ng kapatira na nagsusupply po ng pangangailangan. Amen? At higit po sa lahat, nakakaranas man po ako ngayon ng medyo nag-blur po yung aking paningin, pero salamat sa Panginoon dahil nakapagbasa po ako ng Biblia. Amen. Alam kong pagagalingin po ulit ako ng Lord. Amen. Talagang inaano lang po talaga ng Lord yung pasensya ko. Amen. Satanas gusto ko na yun talagang patayin eh. Amen. So, salamat sa Panginoon sa buhay na napatuloy ang paghingat gabay ng Diyos. Bagamat yung aking paningin ng blurred, hindi ko niya ako hinayaan lumahamak sa kalsada, sa araw-araw kong paglalakad, dahil ang trabaho ko po ay yung pong maglalakad kahit saan. Amen? Salamat sa Diyos sa pag-iingat at gabay, yung lakas, yung mga pag-provide pang kailangan at mga pagpapala, himala po ng Diyos na patuloy po niyang pinapadaloy. Yun lamang po. Salamat po sa Diyos. Amen. At sino pa po may nais at ibig? Ang dami. Amen. Palakpakan po natin ang buhay ni Diyos. Sa buhay ni Ate Mayra po. Papasalamat po ako sa Lord. Ano po? Noong Friday po pumasok po ako sa amo ko. Tapos mga bandang alas 2, ayun po nahilo po ako, mataas po ang dugo ko. Tapos, ano po, palagi po ako nangangako kay Nini na sasama ako dito sa, sa fasting, hindi po ako na sumasama kay Nini, palagi ako nangangako. Tapos, hindi, ayun po, Friday, hanggang kahapon nahilo pa rin po ako, nag-pray po ako sa Lord na gumaling po ako para makapagsimba ako ngayong Sunday. Ayun po, pag na po ako nahihilo. Salamat sa Lord. Tapos po, ano po, sunod-sunod po yung blessing sa akin. Nagkaroon po ako ng dalawang cellphone. Ano po, bigay lang po ng amo ko, Vivo at saka yung Huawei. Salamat po sa Lord. Totoo pala na may Lord po tayo. Amen. Nakakagalaw po, no? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Nanay Mila. Pasalamat. Pasinta ka na mamalit sa kakabihin sila. Nagpapasalamat talaga ko sa Panginoon. Talagang sobrang laki ang kapatid ng Diyos. Kasi kagabi galing kaming pasingan ni Sabi. Sinulo, tatay ko, pinakain ko. Kasi hindi pa siya kumain. Pag hindi mo sinalugan siya kakain. Talagang mabuti ang Diyos. Talagang andun, nabulunan, nahirinan. Wala akong ginawa kundi pag-pray sa kakao kung matanong gusto ko. Tumisirik-sirik na mata, ikaw sinasatanas, luman ka, wala kang kapangyang sa tatay ko. Talagang, ako lang yung sinuhan na siya. Kasi nabulungan niya siya, pinakain. Sabi ko, talagang, hindi ako marunong pasok, hiyang-hiya ako. Ngayon talagang, natutunan ako kasi talaga sa panunod. May authority tayo para magpalaya. Amen. Ayan.
Mapapagarihan po talaga ang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, patuloy po tayong magpasalamat sa Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay niya sa Annabelle. Mapagpala po umaga sa atin lahat. Pinapasalamat ko lang po kay Lord yung mga pagsubok na ibinigay niya sa amin. Kasi nung nakaraang linggo po, binigyan po kami ng isang pagsubok. Akala po siguro ni Satanas na magtagumpay. Kasi po sa anak kong lalaki is, nagkaroon po siya ng sore eyes. Ang sabi nung doktor na amo ko, kasi yung mata po niyang puti, namumuo po yung dugo nun. Ang tagal po, ngayon mayroon pang puti. Pero hindi po ako tumawag ng doktor, hindi po ako gumastos, kung hindi si Lord po ang nagpagaling. Pinahay ko po kay Lord na sabi ko na, hindi po ako lalapit sa doktor, pero hindi po ako gumastos. Kaya pasalamat po ako kay Lord na hindi, kahit sa pagkukulang ko sa Kanya, alam niya yon kung ano yung, marami po akong pagkukulang sa Kanya, marami po akong kasalanan sa Kanya, pero hindi po niya ako lahat binigo. At kasi po, alam ko naman na sabi nga nila, pag maniniwala ka sa Panginoon, lahat ng mga pagsubok, lahat ng maano sa buhay, kaya yan. Kaya, yun nga sabi ko kasi, ang sabi ko nga sa anak ko nung nakarang linggo, malaki ang problema niya, pero para sa akin hindi problema yun. Sabi ko nga sa kanya, hayaan mo ang problema sa'yo. Basta ikaw, hindi mong problema sa problema mo. Kaya nagpasalamat ko kay Lord na hindi siya bumitaw sa anak ko. Siguro, mula nung siya 9 years old, siguro siya nag-upisa dito hanggang ngayon, andito siya, hindi siya bumitaw. Kaya sa pagsubok na ibinigay niya sa amin, alam kong kaya namin to, tsaka alam ko na yung mga biyayang binigay niya sa amin ngayon at saka sa susunod na ibibigay, alam ko na dahil sa kanya hindi kami bibitaw ng anak ko kung ano man yung pagsubok na binigay niya sa amin ngayon. Amen. Sige po, last na lang po sa mga babae, bigyan tayo po natin ng buhay ng Diyos sa buhay ni Ate Marga. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Unang-una gusto ko magpasalamat kay Lord. Thank you kasi yung kalakasan na binigyan niya po ako ng pagkakataon na makapag-church ulit. So, sa kabila po na sobrang busy ko po sa negosyo. Sabi ko nga, gigising ako ng maaga at para makapag-church po ulit. Gusto ko magpasalamat sa kalakasan, sa lahat ng biyaya na pinagkakaloon niya. Kahit na yung kalungkutan po sa puso ko, hindi pa rin po nawawala hanggang ngayon. Dahil po sa pagkawala ng tatay ko. Pero, thank you kay Lord. Kasi siya po yung nagbibigay sa akin ng lakas. Para, sinasabi niya sa akin na, yung lungkot mo, tatanggalin ko. Palakasin mo yung loob mo. Kasi po, sa totoo lang po, hindi ko pa rin po matanggap yung pagkawala ng tatay ko. Kasi, sobrang sakit. Kasi, lahat po ako yung nabigla. Sa totoo lang po, kung mahina lang po yung loob ko, wala pong Diyos hanggang ngayon sa puso ko. Parang, wala na po. Sobrang baka nakalimutan ko yung puso. Kung paano pagpatuloy yung buhay. Kaya, Lord, thank you. Kasi po, binibigyan mo po ng lakas yung pamilya ko para tanggapin po yung mga bagay na minsan po, parang ang hirap pong tanggapin. Salamat po kasi pinapatanggap mo po sa amin araw-araw na kailangan pong ituloy ang buhay. Kasi andyan ka po para magpapalakas po sa amin.
Salamat po sa araw-araw na nagbiyaya, sa araw-araw na buhay, sa lahat ng blessings po, sa lahat ng blessings po sa pamilya ko, sa negosyo ko. Lord, salamat na kahit ang tagal ko pong nawala, patuloy mo pa rin pong ibinubuhos yung biyaya po sa negosyo ko. Maraming salamat po. Maraming salamat at sorry, Panginoon. Ang tagal ko pong hindi nakapag-church. Salamat po sa kalakasan. Dalangin ko, Panginoon, na every Sunday po makapag-church na po. Maraming salamat po. Hindi ko rin po magpasalamat kay Pastora kasi lagi pa rin po niya akong naaalala na i-message. Maraming salamat po. Lord, thank you. Thank you. Maraming salamat po sa araw po na ito, sa umaga po na ito. Pagpalain po tayong lahat. Salamat po sa Diyos. Iba naman po tayo sa mga boys. Bigyan po natin ng chance ang bawat isa ng mga pagpasalamat. Sino po may nais at ibig magpasalamat sa... Palakpakan po natin ang boys at Diyos sa buhay ng Rosa. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Nais ko pong ibahagi ang aking karanasan naman na hinihingi sa akin ni Lord. Ipagpapasalamat ko po yung aking dalawang anak na nahihing magpasalamat. Ako lang po yan. Dinaan po ako ni Lord sa panaginip. Sinubog niya. Noong panahon na ang anak ko ay kumuha ng exam sa board. Nanaginip po ako na hindi raw po siya pumasa. Papa, hindi ako pumasa. Sabi ko, ayos lang yan. May Diyos naman tayo eh. May talo ako siya. Alam niyo, ang labis yung pinagpapasalamat kay Lord ang pinagpakutang kong itawin sa pagkatasan ang aking anak na kumuha ng board sa 7,000 na kumuha ng exam. 2,000 lang po yata yung nakapasa. May pahabol pa po siyang salita na baka po masama po siya sa Region 4 top 10. Yun po ang niya. Kaya labis-labis po akong papasalamat sa ating Panginoon. At tulad nga ng karanasan ni Ate Maricar, talagang kung wala tayong Diyos, siguro tayo yung pinakakawang tao dito sa ibabaw ng lupa. Kaya magtiwala lang po tayo at maraming salamat po sa ating Panginoong buhay sa ginawa niya sa buhay ng aming anak. Amen. Mabuti po ang Diyos sa lahat ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. Amen. Sige po, sino po may nais at ibig magpasalamat sa buhay ng Diyos? Yung palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Bradley. Napagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay labis na nagpapasalamat po sa ating Diyos ng buhay. Sa kagaling ng po ng aking puso na nung nakaraan ko po ay may sakit po siya na natin nga po ni Mama sa akin. Sabi daw ni Mami na bakit daw hindi sinasabi sa kanya na masama pa kayo ng puso namin. Pinagpipre naman po namin. Subalit, sabi nga po ni Mama Mars, dapat daw po ay paalam kay Mami sa aming ating po pastora para siya mag-dis daw po yung mga pag-pray sa mga sakit. Kaya, nung pinapukasan ko, nung nalaman ni Mami na pag-pray po siguro yung aking anak, kaya po, sa kahabagan po ng Lord, kapangyarihan niya, may gumaling po yung anak ko na dati ko po magpapasalamat sa Panginoon. Dahil yung mga anak ko po dati, si Kuya Judel siya, sa Ate Queen, wala pa po kami sa Jesus Island. Lagi po silang nakukumpahin nung sila yung mga bata pa. Subalit nung nakilala ko nga po ang Panginoon, siya po talaga yung nag-iingat sa aking mga anak na kung nagkakaroon man po ng karamdaman, saglit lang po na gumagaling. Araw lang po. Hindi kagaya wala pa po ako sa Lord na nandun pa po ako sa mga bisip kasalanan na
tunay nga po na ang kaparusahan ng Lord ay binibigay na din sa mga tao na hindi nakakakilala sa Kanya sa magitan ng mga sakit at karamdaman na balisahan. Kaya lang po nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa kabila po ng aming pagpapatuloy sa Panginoon ay nandun po yung kapayapaan na patuloy pong binibigay ng Lord, malakasan, pag-iingat sa pamilya, patuloy na po kami sinasama sa aming buhay. At nandun po talaga yung kapayapaan at saka yung kayamanan na hindi po kayong tumbasan ng salapi. Yun po yung kakontentuhan sa mga bagay na nakakamit po natin sa ating buhay na yun po pala yung pinakagabi sa lahat sa ating buhay. Meron mang wala, pero hindi po tayo nakatingin po sa mga gagawin ng Lord sa ating buhay. Habang tayo pinabubuhay dito sa sanlibutan. Dahil kung nga po sa ating nga po ni Lord na tayo ay mga estranghero lang, na hindi po tayo permanent sa mundo. Kaya naman po dapat pala talaga na ang ating buhay lagi natin ilalak sa Panginoon. Kung ating po sa laging nakapunod sa ating Panginoon. Isa po yung ating gagawin buhay. Ating nga po na mahalin natin ang Diyos, ang buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. At lamang po maraming salamat po sa Amen. Patuloy po ang kagandahan ng loob ng Diyos ay magpakailanman man po sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Dahil po, bitin na po tayo sa oras. Ako naman po ay magpapasalamat sa Diyos sa mabubuting bagay po na patuloy na pinagmadali sa aking buhay. Pag-iingat niya sa akin, sa aking pamilya, kahit din sa mga tao malapit sa aking buhay, sa mga kapatiran ko. Amen. Sa patuloy niya pong pag-iingat, paggabay, pagbibigay ng karunungan, kaunawaan, patungkol sa buhay. Ay gusto po yung pinagpapasalamat sa Diyos. Amen. Sa patuloy po na pagtatapas ng bawat isa. Amen. Ngayon din sa pagsama niya sa worship team, ngayon sa dancing ministry, sa lahat ng youth. Amen. Patuloy ko pong pinagpapasalamat sa Diyos lahat ng mabubuting bagay po na ating nararanasan. Sa Diyos po ang kapurihan sa lahat po ng ating mga naranasan, sa kanyang mga pinadalay po sa buhay ng bawat isa sa atin.